Noong ako po ay nagtatrabaho pa sa isang kumpanya, may nagtanong sa akin kung tatanggapin ba niya ang alok na promotion ng aming boss. Sa haba-haba ng aming pag-uusap, isa lang ang alam kong rason kung bakit maraming dahilan ang sinasabi niya sa akin sa hindi pagtanggap ng offer na promotion. I think during that time, he was already very comfortable in his comfort zone. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ba ang ibig sabihin ng comfort zone? It is a psychological state in which these feelings or in which things feel familiar to a person. They are at ease or perceived to be at ease, in control of their environment, experiencing low level of stress. Baliw po nung kanino kay kuhain ng definition? Siyempre kang Mr. Google. May mga taong gusto lang manatili sa kanilang comfort zones. Ayaw nang may stress sa buhay. Kasi, yun yung familiar na. O itanay karelang kasanayan, karagulan, yan na ing kalakaran. At nengkay, daramdaman tamo, metwa na kung makanyan. Subalit patuloy pa rin ang paanyaya sa atin, mga minamahal na kapatid, ang maging bukas araw-araw sa paanyaya na umalis sa ating mga comfort zones. Dahil ganito ang paanyaya sa atin ng Ebanghelyo ngayong araw. Sa ating Ebanghelyo, ito ang ikatlong pagkakataon na nasilayan ng mga alagad ni Jesus ang kanyang muling pagkabuhay. Nung siya ay muling nabuhay, ang panagkat ng Ebanghelyo, get out of your comfort zones. Umalis muna kayo sa inyong mga nakasanayan at tignan ang biyaya na dala ng muling pagkabuhay. Siguro may itatanong po ninyo, mga kapatid, bakit? Kasi after the resurrection, bumalik sa pangingisda sina Pedro kasama ang ilang mga alagad. Dahil ito ang kanilang nakasanayan, nakagisnan, their comfort zone, their safe place, what they know, what they used to do, back to fishing, back to normal, trying to find normalcy after the great tragedy. Unfortunately, wala silang nahuli. Ang sabi ni Jesus, subukan nyo sa kabilang gilid o dakon doon marami kayong mahuhuli. It is as if the message was, get out of your comfort zone for you to grow and for blessings to flow. Why is Jesus inviting us to get out of our comfort zones? Let us reflect on these two reasons. First, because our God is the God of surprises. I remember a certain quote, sabi, you never change your life until you step out of your comfort zone. Change begins at the end of your comfort zone. If God is the God of surprises, how can we be receptive to God's intervention if we are quarantined in our own situation, our own comfort zone? My dear brothers and sisters, the challenge for us during this Easter season is to be honest about what we want in life and take calculated risk rather than deceive ourselves by making all the excuses
and justification just to remain in in my comfort zones. Kasi ito yung gusto ko. Kasi ito na yung nakasanayan ko. Kasi ito na yung alam ko. Kasi ito na yung dati. Kaya ang paanyaya minsan ay galaw-galaw din. Ano? Mga kapatid, galaw-galaw din. Ang ganitong pag-iisip ay nakakatakot. Sa simpleng kadahilanan na kapag hindi tayo bukas at ayaw lumabas sa ating comfort zones, maaari tayong mabulag at maaring maharang ang biyaya ng pangunawa. Maaring hindi makita ang grasya ng Diyos sa gitna ng disgrasya. Maaring harangin ang galaw ng Diyos sa ating buhay. Halimbawa, kung ang pinaniniwalaan mo lang ay ang nakikita sa social media, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, ang tawag ngayon dyan ay echo chamber. Yung ang pinaniniwalaan mo na lang yung kung ano ang nakikita sa social media na hindi naman validated. Kasi for 5 years, yan ang napapanood ko, lalo na nung pandemya. Yan ang palaging lumalabas sa social media. At kung hindi galing sa social media, hindi ko na paniniwalaan. Mga kapatid, galaw-galaw din. Magbasa ng libro. Mag-fact check sa mga lehitimong dokumento. Magtanong sa ibang tao. Tignan ang kanilang pananaw. Hayaang maging bukas din sa kapwa. Bakit? Uling ginung sinubling mebyeya para ke katamungan, alimo para kareng mapilan. Brothers and sisters, sometimes in life, God's surprises are not only seen in our comfort zones, but also in the unguarded and uncomfortable zones in our life. The second one is God meets us where we are. God calls us where we are, and God will also meet us where we are. Karening although after the resurrection, our readings are all about the revelation and the appearance of the risen Christ to His disciples, like Mary of Magdala and the 2 other disciples going to Emmaus. Karening kwento, metonging paganaka. Nanito, napapaltoya yung Ginoo nung nuka rin niya yung kabilyan tamo. Sinasalubong tayo ng Diyos kung nasaan tayo. Oy ni po, ing maya pabalita kaya katamongan. God will not only call us where we are, but He takes the initiative to be with us and journey with us where we are. O sige, hanggang di taktamo Kenny, lawin mo yung kasiping mo. Yan. O sabihan mo kaya, kami kaga nakakapatad. Ing Ginoo, kaya be tayo. Nakapaboren. Is that not a good news for all of us? Mga kapatid, patuloy na lalaban tayo sa hamon ng buhay kasama si Kristo na muling nabuhay. Because He will always accompany us and will never waver to meet us where we are. The joy of Easter is knowing that God is the God of multiple surprises who will never fail to meet, walk, and journey with us along the way. Amen.